Samantala, nagpasaklolo na po ang mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sina Kitty at Davao City Mayor Baste Duterte sa Korte Suprema para maipabalik sa Pilipinas ang kanilang ama. Binigyan din naman ng mga abogado ng mga Duterte na dapat panagutin ang mga umaresto at nag-utos na arestuhin si FPRRD dahil umano'y may mga nalabag na magbatas at karapatan sa nangyaring pag-aresto. Moira Encina Cruz sa detalye. Dumulog sa Korte Suprema ang mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sina Veronica Kitty Duterte at Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte para atasan ng gobyerno na agad ibalik ang kanilang ama sa bansa. Ito ay sa pamamagitan ng magkahiwalay na petition for writ of habeas corpus na inain ng kanilang mga abogado. Ang mga petisyon ay kasunod ng pag-aresto at pagbiyahe sa ating Pangulo sa The Hague, Netherlands noong Martes para sa kasong kinakaharap sa International Criminal Court. Kabilang sa mga respondent sa dalawang petisyon, sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Crispin Remulla, PNP Chief Romel Marbil at PNP CIDG Chief Nicolas Torre III. Nais ng petitioners na mag-isyong SC ng writ of habeas corpus para agad na dalhin at iharap ng mga respondent ang kanilang ama sa Korte Suprema. Sa petisyon ni Kitty Duterte na inihain ng mga abogado nito na si Attorney Salvador Panelo at anak na si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., kinwestiyon ang anilay iligal na pagdetine, pagdukot at pagsuko sa ating Pangulo sa dayuhang institusyon. Problema na ng gobyerno yon sapagkat sila ang gumawa ng illegal na akto, i-correct nila ang sarili nila. Kaya nga nag-file kami ng habeas corpus para mabigyan ng pagkakataon ng Korte Suprema na pumasok at makialam sa ginawang pakikialam sa karapatang pangtao ng petitioner, anak, tatay ng petitioner. Iginiit ni Atty. Panelo na nalabag ang mga batas at mga karapatan sa saligang batas ni dating Pangulong Duterte. Tinawag din ni Panelo na diktatorya ang nangyaring paghuli at pagtrato kay FPRRD at mas malala pa ito sa batas militar noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. But not at this time. We were barred, the lawyers were barred entry. The petitioner's father was deprived of legal representation. Hindi lang yan. Can you imagine? Ang isang senador at vice-presidente hindi makapasok para bisitahin ang kanilang kamag-anak at mas matindi pa ito sa martial law. This is dictatorship. It's even worse than the father's dictatorship. At least nung mga panahon ni Marcos Sr., merong semblance of rule of law, may due process. Ito wala eh. Binatikos din ng kampo ni Duterte ang pagsuko sa soberenya ng bansa sa ICC na wala namang jurisdiksyon sa Pilipinas. Kaya may kriminal na pananagutan ang mga muli sa ating presidente. Niniwala pa si Panelo na isang batayan para sa impeachment ang ginawang pagsuko sa mga dayuhan ng mga opisyal ng gobyerno. Sabi, sinuko mo yung iyong kasarilan. You surrendered your sovereignty. And under the Constitution, the prime duty of the President and the government is to serve and to protect. Ano mang protection na ginawa mo, isinuko mo nga. That is even a culpable violation of the Constitution. And I dare say that that is an impeachable ground. Kaya lahat ng mga nag-aresto at nag-utos ng pag-aresto ng illegal sa dating Presidente Duterte ay criminally liable. Sa hiwalay na petisyon naman ni Mayor Baste, ipinunto rin nito na illegal ang pagsisilbi ng ICC arrest warrant sa kanyang ama at direktang pag-atake at pakialam ito ng mga dayuhan, soberenya at judicial system ng Pilipinas. Sa isang pahayag, nanindigan ang Department of Justice na mahigpit na sinunod ang mga lokal na panuntunan at international protocols sa pag-aresto kay Duterte. Ayon pa kay DOJ spokesperson Mico Clavano, kahit wala na sa ICC ang Pilipinas, ay member state pa rin ang bansa ng Interpol. May obligasyon din nila ang bansa alinsunod sa Philippine Crimes Against Humanity Law na isuko sa alinmang international courts ang mga akusado sa mga krimen na pinaparusahan ng nasabing batas. Una na naghain ng TRO petition kahapon sa SC ang kampo nating Pangulo para pigilan ang pagsisilbi ng arrest order ng ICC. Agad naman nagsagawa ng special raffle ang Korte Suprema pero wala pang pahayag ang SC kung ito ay pinagbigyan ng mga maestrado. Moira Encina Cruz para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.
Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25 TV.